my beloved Boss Mike Severa. Respect from this country now. True. Bakit? Bakit country? Itong mga kababayan kasi, alam nyo, itong mga ito, yung galit nila, yung galit po, dandahan lang, Boss Mike. Yung galit nila, nandiyan na si Big Daddy. Yung galit nila, dinadamay nila lahat, mga kababayan. What do we expect from this country now? True. Bakit? Kami, nag-expect kami. Malaki ang namin, ang pag-asa at expectation namin na nangyayari sa ating bansa ngayon. Ngayon, kaya kayo ganyan na ang bansa, ang seguridad, kung ano-ano na sinasabi nila, mga kababayan, na wala namang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kaya pakinggan natin to sinasabi niya. At pakinggan ninyo yung kanyang pangangatwiran na talagang ito, maliwanag na maliwanag mga kababayan, na talagang pag-aari na ni Kibuloy ang kaluluwa nitong tao na to. Mukhang ito may katungkulan sa KJOC, sabi ni Robin Padilla, di ba? Hindi naman pala KOGC, KGOC, okay? Pagbigyan na natin, KJOC, sabi ni Robin Padilla, yun ha. Kaya tuloy. Katuwiran, ang kabutihan, ang pag-ibig, palagi kami ang nagpapasensya. Kahit i-play nyo yung ilang video namin. Sinungaling kahit i-play nyo yung video namin. Sabing ganon. Tignan nyo ha. Ang video namin, kami ang nagpapasensya. Kahit i-play nyo yung ilang video namin. Alak ka! Sige, play natin. Ito siya mga kababayan, play natin daw yung video niya ha. Yun sa aling ito na mataas ata ang katungkulan sa kulto ni Kibuloy ay may 8 milyon daw silang miyembro. Si Manang ay nagbanta pa nga na lulusubin daw nila ang Malacanang. Kita nyo mga kababayan? So ano ito? Ito yung babaeng nagbanta na lulusubin nila yung Malacanang. Ano ngayon yung sinasabi niya na kahit pa kami po ay hindi po kami nangunguna, hindi po kami nang-aaway. Tinuro po ni Pastor ang magpakumbaba, magmahal, mga ganun-ganun, ang daming sinasabi. Pero ito mga kababayan, tignan ninyo. Sabi niyang i-play down natin yung video. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, opo kung ayaw nyo masaktan. Pag hindi kayo nag-like, pag-aari na ni Kibuloy ang kaluluwan ninyo. Pasok. Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tory. Tignan nyo, Malacanang, hintayin nyo kami. Napakawalang yan itong babaeng itong kamukha ni ni Chapusit nung na-aksidente ng 10 beses. Diba mga kababayan? Mga walang ya talaga itong mga taga-Kojik. Bakit? Mga sinungaling. Nuknukan ng mga sinungaling mga kababayan Mapagpanggap, feeling victim ba? Feeling victim. Diba, Jaylor? Feeling victim itong mga ito Tapos ngayon, ano ngayon? Ito yung ebidensya. Sabi niya, i-play nyo pa yung mga video namin. Wala kaming ginagawang kahit na Ito na nga 8 milyon lulusob daw sa Malacanang. Hintayin mo kami. Ganun Sinasabi niya hintayin mo kami. Mr. Bongbong Marcos, hintayin mo kami. Darating ang 8 milyon. 8 milyon. 8 milyon daw yun Itataya yung buhay ng 8 milyong mga membro daw ni Kibuloy. Pero hanggang sa ngayon mga kababayan, wala tayong makita, kundi sila lang pa rin Kung sino yung mga nakikita nyo na mga nagrarally sa KOGC compound at doon sa may Liwasang Bonifacio, abay sila pa rin. Kung ano yung mga pagmumuka ay ganun pa rin. Medyo nalalaspag lang. Kaya nagbabago. Diba? Baka akala nyo, hindi. Iba-iba naman ang mukha ng mga nagrarally. Hindi ho. Nalalaspag lang yung mga pagmumuka. Nung unang araw, medyo maputi. Nung ikalawang araw, medyo umitim.
Nung ikatlong araw, naging negra na. Oh. Ikaw ba naman ang ibilad sa initan eh. Siyempre magbabago ang ano mo, ang itsura mo. Isa pa. Oh, isa ba pati amoy eh. Alam nga naman na maging basyan yung amoy, amuyin yung gano'n, no? Ganon-ganon yung ilong nyo. Siyempre, nung unang araw, mabango pa yan. Ikalawang araw, nako, Diyos ko po. Ha? Eh baka hindi na naghugas yan. Ikatlong araw, ay lalo na. Diba? Eh malapit na sa taong grasa yan. Diba? Malapit na sa taong grasa yan. O ika-apat na araw, ayun, hindi na natiis. Kahit siya mismo, nabahuan na sa sarili niya. Diba? Hindi na. Umuwi na. Naamoy niya na yung sarili niya eh. Naku, Diyos ko po, wala naman nangyayari. Oo, pero, baho ko na. Ganon sila mga kababayan, medyo matagal nila malaman yung kanilang mga kamalian, kaya dapat unawain natin sila. Unawain natin na maraming beses. Kasi talagang matagal silang makalaman ng kanilang mga kamalian. Oo. Ganun eh. Kaya wag tayong magsasawa, kakapaliwanag sa kanila. 'Di ba? Sige, tuloy natin tong si Tia Pusit after 10-car accident. Okay, pasok. Ang hintayin nyo, 8 million Filipinos, 8 million kingdom members. This is now a call for us to rise. 8 million Filipinos, 8 million. 8 million daw, Aling Roda. Hindi ko sinisiraan, Uy, wala. Ito, tong babae na tong tinutulig siya ako. Si Aling Roda naman, Sabi, ayan sir, sinisiraan nyo na naman ang aming buting Panginoong Pastor. Kay Buloy. Wala po kaming 8 million, 30K lang po ang member. Sinungaling pala talaga to. Di ba, Aling Roda? Sinungaling talaga itong babae na to. Sino ba ito? Si Aling Roda, member yan eh. Alam niya, 30K lang ba? Hindi ba 3K lang? Aling Roda, yung totoo. 30K kayo o 3K? Sa 3K medyo malapit eh. Pero sa 30K mukhang malayo. Di ba? Eto na. Pasok. Kingdom members, this is now a call for us to rise up. At wala nang karapatang mamahala pa ang presidente ngayon. Kita nyo, wala na daw karapatang mamahala pa si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo mga kababayan, kung paano nila winawalang itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba ang kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos? Ulitin ko na naman. Ano ba ang kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pinaglalaban nyo at sa kaso ni D.K. Buloy? Wala namang kinalaman dun eh. Diba? Walang kinalaman. Laging nagsasalita na hindi kami lalaban. Huwag kaming lumaban kahit anong gawin ng mga pulis kasi yun ang pinagbilin sa amin ng mahal na pastor namin. Mahal na pastor. Parehas na parehas yung banat ni Aling Roda, no? Mahal na pastor daw eh. Mahal nila yung pastor nila. Yun naman pala. Kaya kailangan sumunod sila. Sa itsurang ito, nitong sino ba ito? Itong kamukha ni Chapusit after 10-car accident. Tignan nyo, itsura. Nguso pa lang eh. Nguso pa lang, wala nang gagawing mabuti eh. Diba? Nguso pa lang, parang na eh. Pero gusto ko yan, yung mga ganyan, loyal masyado. Na kahit na anong ipagawa, gagawin eh. Yung iba kasi nag-alisan na. Namulat na yung iba, sabi ni Aling Roda. Kasi si pastor, nagtatago lang kasi sa kanal. Kaya hindi niya may pagtanggol lang sa sarili niya. Tama naman, Sige, tuloy. Kasi kung hindi, patay na kaming lahat. Sa totoo lang. Bakit? Anong patay kayong lahat?
Kita niyo yung mga banat nila, mga kababayan, para bang aping-api sila. Tingnan nyo, yung palabas nila sa taong bayan, kailangan kaawaan nyo sila. Kaawaan nyo itong mga taong ito na mga nuk-nukan ng sinungaling. Kita nyo, mga kababayan, kaawaan nyo sila sa mga palabas nila, sa mga pahayag nila, sa mga sinasabi nila, sa mga content nila. Kailangan kaawaan nyo sila. Hindi ba naaawa si pastor sa kanila? At sa atin na sila humihingi ng awa. 'Di ba? Dapat si pastor ang magbigay ng awa sa inyo. Bakit? Yun yung Panginoon ninyo eh. Yun yung ginudiyos nyo. Si Kibuloy ang may-ari ng kaluluwa ninyo. Di ba? Oh, sige, tuloy. Ano ang endgame tong pangatlong hearing na to? Na lumayas lahat ng pulis sa pamamahay namin dahil wala na. Pamamahay nyo. Ha? O, sabihin na nating pamamahay ninyo. Kaya lang nga merong aresto mayor eh. Merong warrant of arrest. Sino? Si Kibuloy So, paano yung warrant of arrest ni Kibuloy? So, baliwala sa inyo. So, ibig sabihin nun bugaw ka raw Sabi rito bugaw pala ito. Sa bagay, mukha namang mukhang pinulot ni Kibuloy ito sa Quezon Avenue, Bugaw daw yan, sabi rito. Sabi ni Arlene Stone, sa vlog niya kagabi. Bugaw pala to So, sanay din ito magsinungaling. Mga kababayan, sanay din ito magsinungaling. Sige, tuloy. Na silang karapatan na to stay there 1 minute longer. Because we know, after this, aabuso na naman sila. And hopefully, Mr. Chair, alam nyo, ito, aatakihin sa puso ito. Sa sobrang galit niya at sobrang panatiko niya kay Kibuloy, ibubuwis niya yung buhay niya. Sa bagay, sila banat bay naman kasi, hindi naman nagbubuwis ng buhay yun. Bayad yung mga yun Kaya syempre kailangan nilang gawin yung trabaho nila. Dapat nyong unawain yun. Pero etong mga ito, mga kababayan, lintik ito. Kita nyo. Kung may pagtanggol talagang akala mo akala mo talaga madadala sa langit to Di ba? Akala mo madadala sa langit Baka nakalimutan ni ate, mga kababayan, yung amo niya. Eto, kita nyo yung amo niya. Nandiyan na si Laila Collins, baka naman. Tingnan nyo. Pasok. Uulitin ko, hindi pupunta sa langit si Eli Soriano sapagkat bakla siyang hindi nagsisi, nakikiapid sa lalaki, kapwa lalaki, at kayong lahat na sumusunod sa kanya, pag hindi kayo umalis dyan, ang hatol sa kanya, kapareho din ang hatol sa inyo. Alak ka! Leticia, bakla pala si Brother Eli? Sino ang mga taga rito? Taga dating daan. Taas ang kamay. Bakla daw, sige, tuloy natin, tapos bigyan natin reaction, Ulitin ko yung February 5, 2005 na warning ko sa inyo. 14 years na yun. Hanggang ngayon, epektibo pa yun. Malis na Walang expiration. kayo yan kung gusto nyo maligtas. Malis na kayo sa apoy ng Sodoma at Gomora. Umalis na raw kayo kay namatay na nga't lahat-lahat Namatay na nga lahat-lahat. Eto na. Sige, bigyan natin to ng reaction, Pasok. Uulitin ko, hindi pupunta sa langit si Eli Soriano sapagkat bakla siyang hindi nagsisi, nakikiapid sa lalaki, kapwa lalaki. So, si Brother Eli daw hindi makakarating sa langit. Bakit? Kasi daw bakla na nakikiapid sa kapwa lalaki.
So, ang mga makakaligtas pala sa ibig sabihin ni Kibuloy ay yung mga nanggagahasya ng mga minor de edad. Diba? Pag minor de edad ang ginahasya mo, makakaligtas ka sa langit. Makakarating ka sa langit. Kita nyo? Bakit? Kasi si Brother Eli daw, bakla Nakikiipid daw siya kapwa lalaki Kita nyo mga kababayan? Pero siya makakaligtas. Bakit? Kasi ang binabanatan niya, mga minor de edad. Ang mga ginagahasa niya, mga batang paslit. Yun daw siguro, sabi niya So, ibig sabihin mga kababayan, kung kayo manggagahasya na malamang ay ginagawa na rin ng mga membro nila. Sabi nga nila kung sino ang pinuno, yun din ang mga membro. Tama ba, Aling Roda? Kung ano ang ginagawa ng pinuno, yun din ang gagawin ng mga membro. Dapat sumunod ka sa ginagawa ng mga membro. Di ba? Ay ng mga namumuno. Lahat ng membro sumunod sa namumuno. Kung rapist ang pinuno, dapat rapist din kayo. Sabi niya mismo. Dapat sumunod daw sa kanya Yun yung sinasabi niya, ang hindi susunod daw sa kanya, mapupunta saan? Sa dagat-dagatang apoy. Hindi kayo maliligtas. So kung rapist itong sinusundan ninyo o sinusunod ninyong pinuno, abay dapat mga rapist din kayong mga animal kayo Di ba? Sundan nyo. Yung alin? Yung pagiging rapist niya. Kasi pag hindi nyo sinunod, lintik na yan. Hindi kayo makakarating saan? Sa langit. At pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Kung manggagahasya yung mga membro ni Kibuloy, mga kababayan, pwede bang unahin yung gahasain yung mga anak, yung mga kamag-anak ng mga nagtatanggol sa kanya? Para namang maramdaman nila ang pakiramdam na maging biktima. Di ba? Ganun na kasi mga kababayan Para maramdaman nung mga biktima yung kanilang nararamdaman. Kasi etong mga nagtatanggol na to ay hindi nila ramdam yung mga taong biniktima ni Kibuloy. Nakita nyo? Ganon ang gusto nilang mangyari Diba? Ganon ang gustong mangyari na itong mga ito. Bakit? Wala namang nabibiktima Wala namang ganito Gawa-gawa lang yan Diba? Natitirang mabubuti at matitinong mga officials ng pulis, marami na pong mga open letter na lumalabas. Marami na din talagang diskontento doon. Meron pang nagsabi sa akin na pulis, ma'am, hindi lang kayang matutuwa kung makaalis kami dito, mas lalo kaming matuwa kung makauwi na kami. Ginawa mo pang ginawa mo pang talata mo't alibay mo diyan. Sino ba naman ang matutuwa? Kahit kami matutuwa, hindi pusit tuloy Kahit kami matutuwa Kapag wala na yung mga pulis diyan, di ba? Ano ba magiging solusyon natin para mawala yung pulis? Wala na tayong pag-usapan at wag na nating gawing diyan maglaban-laban sa inyong kingdom. Pasukoy nyo si Kibuloy, dalhin nyo doon sa korte, doon na tayo magantayan. Abangan natin kung ano magiging husga ng mga ng hukuman, di ba? Ng mga hurado doon. O kung ano yung magiging husga, dapat irespeto natin. Bakit? Dumaan na nga sa proseso. Tayo kaya nating tanggapin kung ano man yung magiging pasya ng mga hurado. Di ba? Sila ba? Matatanggap ba nila?
Matatanggap lang nila yan kapag pabor sa kanila. Pero tandaan ninyo, pag hindi na naging pabor sa kanila, hindi nila tatanggapin yan. Sir, Mr. Chair, we are appealing not only as KOJC na yung property namin, simbahan yon, bahay namin yon, nilusob, kinubkob na So, ibig mo sabihin, pwede na manggahasa ang lahat. Mga kababayan, ganito lang ang ibig niya sabihin eh. Manggahasa na tayong lahat. Kapag kayo ay nawaran o hinabla, magtago lang kayo sa simbahan at ligtas na kayo. Parang ganun yung gusto niya sabihin eh. Nasaan na si Aljem? Pangatwiranan mga itong sinasabi? So ibig niya sabihin, dahil yan ay simbahan mga kababayan, at sinasabi rin ni Robin na dapat separation of church and government o politics na sinasabi niya. So dahil nakahiwalay yan, pag nanggaasa tayo, adictus rex, takbo lang tayo na simbahan. Tapos didila-dila na lang tayo sa mga pulis. Ganun ba yon? Aljem, sasabihin natin, base, nandito na kami sa loob ng simbahan. Buti nga, hindi na kayo makakahabol. Kaya dapat, pagka nasa simbahan, huwag nyong gagalawin. Kung nandoon si Kibuloy, huwag nyong gagalawin. Na yung property namin, simbahan yon, bahay namin yon, nilusob, kinubkob, namatayan na kami. Si Aljem naman, alam naman natin na magkaiba yung warrant of arrest tsaka arrest warrant. Ay magkaiba yung yung search warrant sa warrant of arrest. Magkaiba yun. Diba? Alam naman natin yan. Matagal naman na tayong mga Pilipino sa mundo para hindi natin malaman yan. Ang daladala ni warrant of arrest. Ang search warrant para sa mga bagay. Limbawa, may bomba, may mga baril, may mga droga, may mga kondom, at mayroong mga Viagra. Siyempre hanapin yun. Bakit? Bakit na naman, boss, may kasama yung Viagra? Pwedeng gawing ebidensya yun, Viagra. Anong Viagra? Siyempre, matanda na si Kibuloy. Alangan naman hindi umiinom ng Viagra yan kapag tumitira. Diba? Ang mahal na ng mga nagastos namin sa lahat ng mga nasaktan. Namin. Nasaktan. Sino ba kasing nagpilit? Sino ba kasing sumama? Di naman kayo kasi pinipilit na sumama dyan. Pinapaalis nga kayo para hindi kayo masaktan. Bakit? Nandiyan dyan naman kasi yung mga pulis. Hayaan nyo lang muna sila. Di ba? Sige, tuloy. Ano bang nangyayari sa bansa natin? Bakit ba siya? Hindi ba pwedeng inyong kingdom lang? Ano daw nangyayari sa bansa natin? Hindi ba pwedeng kingdom nyo lang? Tanungin mo, aling Chapusit after 10-car accident. Di ba si Chapusit after 10-car accident? Hindi ba pwedeng yang dyan lang sa lugar ninyo? Huwag nyo nang idama yung buong bansa. Ang pulis mismo who vowed to protect and serve the people and they have sacrificed their life for God, country, and people are now our oppressors. They are now killing us slow by slow. Araw-araw ganon. So, Anong araw-araw? Araw-araw masaya kami. Kayo lang hindi dyan. So bakit dinadama niyo ang ibang tao, di ba? namin ngayon, nandun pa rin yung mga pulis, nandun pa rin mga SAP, pumasok na naman sila. Siyempre, nandoon yan kasi hinahanap si Kibuloy. Simple lang naman yan eh. Aling puset after 10-car accident. Suko nyo na si Kibuloy kasi. Pag sinuko nyo na si Kibuloy, tapos na. Wala na. Bubuksan na naman nila yung butas kasi hindi titigil ang general na ito kung hindi niya makita doon sa lupa. Yun ang trabaho niya, aling pusit. Aling pusit. Yun ang trabaho niya, Chapusit after 10-car accident. Trabaho nila yun eh.
maghanap. Diba? Hanapin si Kibuloy. Isilbi ang warrant. Trabaho ng mga pulis yan eh. Oh. Ayun na nga daw eh. Bugaw daw ito ni Kibuloy. Kaya siguro ito eh. Malaki siguro kinikita nito. Pasok. Ano pa ba? Ano pa bang meron? Meron pa ba kaming pag-asa? Senator, mga lahat ng mga leaders natin at buong bansang Pilipinas, may pag-asa pa ba ang bansa natin kung Teka muna, bakit ba siya agad? Kayo lang may problema. mismo itong mga police abusive? What do we expect from Abusive ang mga pulis? Paano? Paano? Boss Mike! Boss Mike! Severa!